na maalam na po withdrawing as defense counsel. Hindi lang si Nicholas Kaufman, pati si Dab Jacobs are withdrawing as defense counsels for former President Duterte, Rodrigo Duterte, and ICC case. Breaking news mula mga kababayan sa ABS-CBN. Lahat ng television and radio, mga kababayan. Napakalaking utang ng Pilipinas naman na mana ni PBBM kay FPRRD. Almost 13 trillion. Ang iniwan, 18 trillion na daw ngayon at Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro na namana umano ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang napakalaking utang mula sa nakarang administrasyon ni Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng ulat ng Bureau of Treasury kung saan nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Kamusta po kayo, mga kababayan? Si Dante Maravillas. So, ngayong umaga, mga kababayan, as expected, siguro alam na ninyo ang breaking news ngayon. Umatras na si Nicholas Kaufman. Yung dalawang abogado ni Digong, si Kaufman tapos si Dab Jacobs, nag-withdraw na. Naka-withdraw na kasi yun. 1.8 billion. Alaman nilang matatalo, mga kababayan. Importante, naka-withdraw na din. 1.8 billion. 150 million. Yung team niya, 150 million sabi ang bayad per month. Makukulong lang ng tuloy-tuloy. Ang withdraw na niya kami. Alam ni Kaufman, matatalo. Lalo niya, Mr. Maravillas, manggagalayin din na naman sa'yo yung mga DDS. Nag-breaking news na si Nicholas Kaufman na maalam na po withdrawing as defense counsel. Hindi lang si Nicholas Kaufman, pati si Dab Jacobs are withdrawing as defense counsels for former President Duterte, Rodrigo Duterte, and ICC case. Breaking news mula mga kababayan sa ABS-CBN. Lahat ng television and radio, mga kababayan, si Kaufman. Tapos, ito si Jacob. ICC grants the request of Dab Jacobs to withdraw as associate counsel for former President Duterte's crimes against humanity. Ibigay ko muna sa inyo itong balita. Lead counsel Nicholas Kaufman has formally requested withdraw from representing former President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court. Kaufman cited the end of his one-year engagement and Duterte's decision to reorganize his legal team ahead of trial. Kaufman confirmed that the incoming lawyer is ready, willing, and able to assume immediate representation and that his terms of engagement have been agreed. He assured that the chamber that the replacement counsel would be able to attend the status conference set for May 27, 2026. Mahirapan din po ito kasi siyempre bago magre-review ulit. Hindi man nasubaybayan yung kaso. Lawyer Cristina Conti, assistant to counsel at the ICC, said in a Facebook post Friday night that victims in case against Duterte want to be assured that the change in his lawyers will not result in any delay. A new lawyer does not automatically reset or give rise to new remedies available to the accused, sabi po ni Conti. The general sentiment here is that victims prefer trial begin the soonest possible. Kasi ready yung prosecution po. Yung mga ebidensya, yung mga witnesses, naka-ready lahat. Duterte is charged with 3 counts of crimes against humanity over his war on drugs as mayor of Davao City and then as President of the Philippines. After years of challenging the ICC to come after him, Duterte was arrested in March 2025 and has since been detained in The Hague as the ICC tackles the cases filed against him. So yan ang background story. O ano na kayo? Magkano ang bayad? DDS vlogger na si Franco Mabanta, 300 million. Yan ang totoo niyan. Kaya yung mga akusasyon ninyo, malabo yung maleta. Kayo pala, yung kampo ninyo, ang mahilig sa maleta. Napakalinaw, mga kababayan.
dineliver yung maleta. So ICC grants request of Dub Jacobs to withdraw as associate counsel for former President Duterte's crimes against humanity. The ICC is set to decide whether Rodrigo Duterte remains in detention as his case for 3 counts of murder as crimes against humanity moves toward trial. Under the Rome Statute, his status must be reviewed every 120 days. Mag-convince sila. Prosecutors argue Duterte is a flight risk, noting his refusal to recognize the court's jurisdiction and his political influence as Davao City Mayor and father to Vice President Sara Duterte. They describe his narrative of Digong kidnapped and forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague as proof he won't return voluntarily. Victims' representatives also opposed release, stating families who have waited a decade fear retaliation. They argue that maintaining detention is the only way to ensure the integrity of the upcoming trial and protect the new witnesses. Anyway, tapos in-interview si Sara doon sa dahig. Siniraan ng siniraan yung ating Pangulo. Wala daw ginagawa yung administrasyon, lalo na yung ating Pangulo. At ang taas pa daw na yung utang. Yung utang, sabi ni Yossi Castro, ito. Sinupalpal ni Yossi Castro, napakalaking utang ng Pilipinas naman, namana ni PBBM kay FPRRD. Almost 13 trillion. Ang iniwan, 18 trillion na daw ngayon. Yung 13 trillion pagkakautang ng Pilipinas sa foreign lending institution, foreign debt, namana lang ng ating Pangulo kay Digong. Umutang si Digong dahil sa pandemonyum. Pagkatapos, binili ng kung ano-ano mga, alam na ninyo yung issue sa Pharmady, ninakaw lang ng mga kaalyado niya. Iwan ko kung mayroon din siya doon. Yung pinaimbestigahan sa Pharmady anomaly kaya galit na galit siya kay Gordon. Galit na galit siya. That's the worst na nangyari. Kasi pinagsamantalaan yung pundo ng ating gobyernong inutang sa panahon pa ng pandemic, kung saan, mga kababayan, kailangan ng kwarta para sa health needs ng mga tao. Yun ang nakakalungkot doon. Kahindik-hindik na korupsyon. Kaya galit na galit si Digong. Alam ba ninyo, yung iniwan ni Noynoy sa kanyang foreign debt, nasa 5 trillion lang. 5 trillion, naging 13. Ay, ilan ngayon? Tingnan ko nga. 12.9 yata trillion. Basta ganon. Na kanina, saan ko ba yun na nabasa ko yun, ni-research ko, nasa 5 trillion yung namana din niya kay Noynoy Aquino. Nang siya maging presidente 2016, lumobo sa 12.9 trillion, almost 13 trillion. Ngayon, 18 trillion. Sinisisi ni Sara sa ating Pangulong Bongbong, ang bulk niyan galing kay Digong. Sabi dito sa balita, taas ang inihayag ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na naman na umano ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang napakalaking utang mula sa nakarang administrasyon ni Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng ulat ng Bureau of Treasury kung saan isiniwalat nilang lumobo ang utang ng bansa sa 18.49 trillion noong Marso 2026. Sa pakikipagpanayam ni Yossi Castro sa media kahapon, nabanggit niya rin ang kaugnayan ng nasabing utang sa usapin ng Pharmady at umano'y ghost project sa programang Build ni Digong. At umano'y ghost project sa programang Build. Ngayon, kung mayroon tayong mga pagkakautang, ito'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. Sabi po ni Yossi Castro. Galing talaga ni Yossi Castro. Kaya inis na inis si Sara po. At tandaan po natin, lumaki ang utang. Hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil namana po ni Pangulong Bongbong Marcos ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-abuso sa Pharmady at sa ghost projects noong Build. Sa parehong panayam, binira ni press officer ang naging payag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa umano'y hindi pagtrabaho ni PBBM. Ipinagdiinan rin niya ang kawalan ng tulong ng Pangulo
sa ginanap na ngayong 48 Association Southeast Asian Nation Summit sa Cebu. Wala man siya. Yung ating Pangulo, nasa tutok sa trabaho. Si Sara, nandun sa dahig, sige pa interview. Na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmally Correct. at sa mga ghost projects noon ng Bill. Correct. And she also criticized na yung unemployment daw sa bansa. About what? Unemployment, sabi niya, ang dapat na ginagawa ay tutukan yung trabaho at kapag hindi tinutukan, ganyan yung... Lakas ng loob na tutukan yung trabaho. Siya hindi ba nagtatrabaho? Nasa pagbakasyon. Parang dinig parang nabasa ko na isa sa kanya mga sinabi na ang Pangulo daw ay hindi nagtatrabaho. We're talking about trabaho. Sabi niya hindi daw nagtatrabaho ang Pangulo. Kaya nga nakakalungkot. Inamin niya na hindi siya marunong gumamit ng computer. Ginagamit lamang niya ang pinakamata na laptop. Gamit lamang ito sa kanyang pag-zoom. So, again, hindi niya alam ang nangyayari kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Kita niyo naman po, kayo po nandito ngayon for the ASEAN Summit. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Bago pa pumunta ng Cebu, nakita niyo naman po, siya ay tinignan po ang sitwasyon sa Albay, sa pag-aalok. Ayun pala, nag-ayuda dito sa amin, sa Albay. Maliban dyan na Yung mayon, ano, rin po siya eruption. at ginampanan ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa bawat barangay at bawat bayan makikinabang. So nakita niyo po kung gaano po Nagbubuhat ng ang mga Pangulo. sako-sakong Siya ang bigas yung ating pinakamadaming Pangulo. sa ASEAN Summit at ang mga concerned Nasabi ng mga DDS, mamamatay na daw. departments ng ehekutibo ay nandiligaw para magtrabaho. Samantalang ang Vice Presidente nandoon po sa ibang bansa Correct. at nagbabakasyon. So, wala po siyang naitutulong ngayon sa ASEAN at wala po siyang nagiging trabaho. Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay ng tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon. Nabuhat malita. Ang nagbuhat po ng malita, yung mga taga-NBI para entrapment ng DDS vlogger na si Franco Mabanta. Nangutong kay Martin Romualdez, 350 million. Yun. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At Yun. ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmally Correct. at sa mga ghost projects noon ng Bill. Karimati po, durog na durog yung mga kasinungalingan mga kababayan ni Sara Duterte. Yan Mga pinag Gusto niyo yung mga pinagsasabi niya. he's okay today. So, Oh. kahapon Okay daw si Digong. Talagang hindi pagbibigyan yung mga petitions po. Yung mentally unfit to attend trial. Ang mismong nagpapahamak si Sara. Ayan ang sabi niya. Daldal ng daldal. He's okay today. So, kahapon nakalimutan ko diba tanongin sa kanya kung ano yung message niya para sa inyong lahat na nandito sa Duterte Street, sa Den Haag at sa buong mundo na nagpapahayag ng suporta sa kanya at pagmamahal at pagdarasal para sa kanyang kalayaan. At sabi niya na yung nandoon siya sa loob, yun ay sakripisyo na daw. Niya daw kailangan magsakripisyo dito sa labas sa Duterte. Wala yan. Mali ang sakripisyo. Hindi yung sakripisyo. Consequences ng mga kabuktutan. Kay Bongbong Marcos. Ano daw? At para kay Bongbong. Sa labas sa Duterte Street. Ang gawin nyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos. Ipagdasal daw yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Dati sa Kasam, sa paka-deliver pa lang ng kanyang pananalita. Bongbong Marcos. Ipagdasal daw. Dasal para sa bayan at para
kay Bongbong Marcos. Kitang-kita yung ngumingiti-ngiti siya, mga kababayan. Dati sarkasa. Malinaw, mga kababayan. Ipagdasal, subayan at si Bongbong Marcos. Ang nasa isip no ni Sara, ako, iginiges ko lang po, na yung ating Pangulo ay matanggal o kung hindi, matuluyan. Yun naman ang mga prayers nila. Mamatay na yung ating Pangulo para makaupo na siya. Yun naman ang wish nila. Kasi tinanong niya ako kanina, sabi niya, nandito pa rin ba daw kayo? Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, so nasa ilalim sila ng init. Sabi ko, oo. Tapos sabi niya, sabihin mo sa kanila, wag sila magpainit. At sinabi ko na gusto niyo yung init. Unlike sa Pilipinas na nagtatago tayo pag nandiyan na yung init. Apparently, kayong mga tiga-Europa at mga lugar na malamig ay gusto nyo yung nasa ilalim kayo ng init. Ayos, mga kababayan. Ito yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. I-replay ko din na sinasabi ni Sara na hindi nagtatrabaho. The framework for what is this maritime center going to look like? Yan. Who will be involved and what will there be? What their involvement will be? Lahat ng iniisip ng ating Pangulo, puro kabutihan ng ating bansa. And all of those questions have yet to be answered. Tungkol siya sa maritime security with ASEAN. Do we want to do this? Is this a good idea, do you think? And the unanimous answer was yes. So, Yung ganyang mga pagsasalita, this is a new concept. kaisipan, And that's hindi why- yan kaya that's ni why we Sara. still have to put the structure in place, the Walang framework script in yan, place. no? We have to put Interview the ng vision, media, international in media. place. Although that Si Sara, nag-interview lang yung vlogger niya. Wala mga taga-media sa dahig, kahit local media, walang mag-interview kay Sara. Iniiwasan siguro, mga kababayan. Di ba dapat, foreign leader ka, pag pumunta ka sa sasalubungin ka ng press? Kasi importante yung sasabihin mo. Di ba that's the usual? Kay Sara, walang local press or international press, mga kababayan, na sumasalubong kasi wala man siyang sasabihin na mabuti para sa bansa o kung anong agenda, official, doon sa dahig, kundi yung tatay niya lang. Walang nag-interview. Si Alvin Tourism lang. Pero yung ating Pangulo, pinagagawa ng press. Yan o. Kasi may kabuluhan yung kanyang mga sinasabi. Policy. Sa ASEAN kasi chairman yung Pilipinas ngayon. 1 year ng ASEAN. Kaya nag-host tayo sa Cebu. Di ba? Kausap mga leaders. Si Sara, ang laging kausap po, mga vloggers, DDS. Napakagaling something talaga we po. already have a fairly good idea about, but we have to get it written down in black and white. Galing. And again, how the Talagang maritime edukado center po. is going to be structured so that we are able to do the things that we hope for it to do, which is maintain safety in the South China Sea, Galing. maintain the freedom of navigation in South China Sea, maintain order in the South China Sea. You know, we have monitor the ships, which one is going where illegal fishing, for example, where they're using sea routes for smuggling, for human trafficking. Ganyan ang ating Pangulo. Napakagaling. Dapat nito gawing Prime Minister. It's going to be a big job. Because 20 years. The traffic, the vessel traffic in the South China Sea is immense, and how to
regulate that, how to monitor that, is something that we are going to have to decide what to do. All the maritime Malayong countries malayo si around Sarah po. South China Sea already do that, but they do that individually. The idea of the Maritime Center is to make a cohesive organization that will put together all the efforts of all the different countries, ASEAN and even other countries outside of ASEAN, who have an interest, who are stakeholders, put it together so that we are working together with one another, helping each other, and hopefully achieve some kind of we are able to put together all our efforts so that there are no gaps in what we are trying to do. There is no duplication of work. Yan ang ating presidente. Okay po? Yan man lang mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.